kagaya nito, Bible exposition. Okay. Dahil 71 ako, marami siguro akong kasalanan. Sabi ko sa inyo, kung itong mga pista namin ito, at saka kung mamatay ka, may misa requiem, may bayad. Pagkatapos, ang pari nagbibigay ka ng sukli, sponsor sa masama lang sa. Paano kaya? Brother, Alam niyo po, kapatid, yung paglilingkod sa tao, walang bayad yun eh. Lalo na kung mampatay ka na, sisingilin ka pa. Sa Biblia po, walang bayad yun eh. Yung paghalimbawa, yung maglilingkod ang ministro sa'yo o mangangaral. Sabi po ni Kristo sa G7 ng Mateo hanggang 8, ganito. Kag wali sa nagakadto kamo nga nagasiling, ang ginarian sang langit malapit na. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aroon, tabuga ang mga yawa. Ginbato ninyo sa walay bayad, ihatag sa walay bayad. Nung inutusan po ni Kristo mga apostol mangaral, sabi niya, huwag silang kukuha ng bayad. Kaya, mga unang halaga, nagwali sila, nangaral sila, walang bayad. Pakinggan nyo sa 3 Juan 7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga Alam Hudyo. mo, ilagay mo sa Bisaya. Kay sila nagpanlakatan tungod sa iya, kag wala nagabaton sing bisan ano, gikan sa mga hentil. Tanyo, hindi ho sila kumukuha ng anumang fee o anumang pakinabang nung sila ay nangangaral. Kaya dito sa atin, wala naman po kaming hinihingi eh, na, halimbawa, kagaya nito, Bible exposition. Lalo na, hindi naman namin kayo kapatid sa pananampalataya, hindi kami nang hihingi sa inyo. Nagbibigay pa po kaming Biblia, libre. Nagtutulong-tulong kaming magkakapatid, pero pag hindi kapatid, hindi ho namin hinihingan ng tulong at hindi kami nagpapabayad sa aming paglilingkod, kapatid. Kaya para sabihin nyo, mamamatay ka, magbabayad ka pa sa misa, mali po sa Biblia yun. Hindi po tama yun sa Biblia. Pero salamat po sa Diyos, nagkita tayo, pareho na kasi tayong matanda, malay nyo, mauna pa ako sa inyong mamatay. Eh, makinig po kayong doktrina. pwede ba po, Brother Elisa? Sige po. Hindi makasama sa Diyos, Brother Eli. Ang naawa ko sa mga apo ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, ay naghiwalay kami. Sinasabihan ako ng mga anak ko, huwag natin intindihin tatay, ay matanda na yan, paano yan. Pero, nang pagkakinig ako sa paso mo, doon nabigsan ang isip ko nga diretso at saka busog ang puso ko. Eh nakita ko, ito siguro tara na tama. Hindi masama sa Diyos. Ngahiwalayan ko mga anak ko, ako ko, at kasawa ko nga maghiwalay ako sa kanila sa pagsusunod. Hindi po, kapatid. Hindi naman dapat na yung... Kung ayaw nila sa inyo, bayaan nyo lang sila. Pero sa inyo, tanggapin nyo sila sa inyong puso. Pero kung inaayawan na nila kayo, parang itinatakwil nila kayo, okay lang po yun. Kasi sinasabi naman po ni Kristo yun. Nasa G35 ni Mateo. Pakilagay sa screen. Kay ako, nagkari sa pagsumpong sang tawo sa iya amay, kag sang anak nga babayi sa iya iloy, kag sang umagad nga babayi, batok sa iya ugangan nga babayi. 36. Kag ang mga kaaway sang tawo, amo ang yara sa iya panimalay. Yun po sinabi ni Kristo. Pag tinanggap mo siya, makakaaway mo yung kasambahay mo na ayaw siyang tanggapin. Maaari, asawa, anak, kamag-anak, ayaw siyang tanggapin, magkakahiwalay kayo. Eh sila po ang nananagot nun, hindi kayo. Biyaan nyo sila, itakwil nila kayo, pero kayo, huwag nyo silang itatakwil.
Ganun po sa Bible. Pwede pa po, Brother Reverend. Sige po. Ngayon, ang asawa ko, membro sa simbahan. Ngayon, membro yan sa Women's League na sinasabi. Kaya kinabatid ko sa mga kung magsimba ang asawa ko, ayaw ko sumunod. Tsaka mga kasamahan na, sabi, malaking kasalanan mo sa Diyos kung hindi ka sumimba. Ngayon, sabi ko, wala naman dyan sa Biblia mga women league, mga women nyo na yan sa ano ninyo. Paano ako magsunod? Ay, ang paso na brother, hindi ka ko. Wala sa Biblia. Eh sabi na sa Biblia, hanapin ninyo sa Biblia. Ay basta wala ganun sa Biblia, ang inasil mo ng pare, ayaw na ko maniwala ako. Brother Lee. Ngayon, ang sinasabi ko naman, kung magsimba man lang ako, na, maintindihan mo, Brother Lee? Sige po, naintindihan. Magsimba naman lang ako, dapat tingin-tingin ka man lang sa iba dyan, at sa kapare, kung kumuha ka ng ustyas, bakit siya lang nagainom ng bino? Ako, nagsiman ako, kukunin kami ng Seaman's Club, ng mga pare, matin kami sa misa, kung magkain kami ng ustyas, kay lira ang mga kupa, hindi ka kain ng ustyas kung wala kang bino. Dito tama ba yun? Alam nyo, mahaba po ang usapan niya, pero yung sinabi nyo, nasa Mateo 26:27, pakilagay mo nga sa screen. Kag nagkuha siya sang tagayan, kag sang nakapasalamat, ginhatag niya ini sa ila nga nagasiling, inom kamo tanan sini. Ayan, nung kunin niya yung kopa, ginhatag niya sa ila, nagsiling siya, inom kamo tanan sini. Inom kayo lahat. Yung kay Kristo, pinainom lahat eh. Ganon. Maraming salamat po. Salamat po. Sige po, next. Susunod po si Santiago Fresco, isang Roman Catholic. Sige po. Salamat po. May tatanong man ako bagay sa Biblia. Sige po. Sahin ko lang po. Bakit po sa amin ni Kristo tao? Sa inyo Diyos. Ano ang kang kamaturan dira? Kasi po sa Biblia, si Kristo hindi naman siya talagang tao eh. Nagkatawan tao po siya. Yung salitang nagkatawan tao, paano ba pagkasabi nun sa Hiligay nun? Sa 3:16 ng unang Timoteo, dyan sa Hiligay nun. Sa pagkamatuod, nagatuad kita. Dako ang tinago sang pagka Diyos nun. Ang Diyos nagpahayag sa unod. Ginpakamatarong sa espiritu. Nakita sang mga manugtunda. Ginwali sa tunga sang mga hentil. Gintuuhan sa kalibutan. Ginbayaw sa himaya. Yan. Dako ang tinago sang pagka-Diyos mo. Ang Diyos nagpahayag sa unod. God was manifest in the flesh. Hindi po siya tao. Nagpakahayag lang siya sa laman. Nahayag siya sa laman. He was manifested in the flesh. Hindi po siya talagang taong kagaya natin. Galing siya sa taas eh. Ang tao, yung kanyang katawan. Yung pong katawan, yun ang pinaglihi ni Maria. Pinagbuntis ni Maria yung katawan. Tao po yun, yung katawan. Pero yung nandun sa loob ng katawan, hindi po tao yun. 2:9 ng Kolosas. Pakilagay. Kay sa iya, nagapuyo sing lawas nun ang bilog nga kabubusan sang pagka-Diyos. Ngayon, ang bilog
kabukusan sang pagka-Diyos, nagapuyo sing lawas nun. Dun sa kanyang katawan, nananahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya yung katawan po, yun ang tao. Pero yung nasa loob ng katawan, ng katawan tao, Diyos po yun po si Kristo. Hindi po tao yun. Nakuha po nyo? Salamat. Salamat po sa inyo, kapatid. Okay, si Miss Mirasol Liboon, isang Christian. Tapos, nanonood ng asawa ko by Channel 8. So, kahit na Christian na kami, pero medyo humina yung pagbasa namin ng salita ng Diyos. So, naging malaking bahagi kayo ng buhay namin mag-asawa sa aming Christian life. Lalong-lalo na nang sabihin ko na kapag bumabasa tayo ng Bible, we have to read it very meticulously. At simula noon, nabuksan yung isip ko, tsaka tuwing magbabasa ako ng Bible, yung antok na nararamdaman ko, nawala na ho. Yung interes at tsaka pagkagutom ho sa salita ng Diyos, yun ang aking nararamdaman. Iisa lang naman po ang tanong ko. Ito ho ay tungkol kay Melchizedek na medyo nagko-confuse ho ako. Kasi sabi sa Hebrews 7, si Melchizedek daw, no genealogy. Siya raw ay King of Peace. Siya rin ang highest priest. At pagkatapos, si Abraham ho, nagbigay ho siya ng kanyang 10% na pag-iisip Abraham's living. Tapos, in-bless ni Melchizedek si Abraham. Sa akin lang ho, no, parang nasa isip ko, parang si Melchizedek ay naging parang si Kristo ho. Pwede ho ninyong may paliwanag ho ng mas mabuti ho. Definitely, hindi po si Kristo si Melchizedek. Hindi po siya si Kristo. Because the priesthood of our Lord Jesus Christ was likened to the priesthood of Melchizedek. There will be no point of similarity if they are the same person. Will you compare me to myself? If you are in your right senses, you are not going to compare me to myself. There will be no comparison because you are speaking of only one person. If Melchizedek is also Jesus Christ, there will be no comparison in Scripture. But there are comparisons. First is that the priesthood that was obtained by our Lord Jesus Christ is like the priesthood of Melchizedek. Basahin natin yung Hebreos 7. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari kag nagpakamaayo sa iya. Ayan, si Melchizedek ay hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Kristo ba? Ano ba yung kanyang pagkasaserdote? Pakilagay sa screen. 17. Kay ginasaksi na hanungod sa iya, ikaw ang saserdote sa gihapon, suno sa paagi ni Melchizedek. Tanyo, si Kristo, saserdote ka, gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. So may comparison. Hindi siya si Melchizedek, di ba? Ang katunayan hindi siya si Melchizedek, basahin natin ulit yung 7, versikulo 1. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari kag nagpakamaayo sa iya. Kag sa iya si Abraham naghatag si ikapulo nga bahin sang tanan nga butang. Siya amo ang nahauna kun sayuron ang iyang ngalan, hari sang pagkamatarong. Kag niyan siya hari man sang Salem, kun sayuron hari sang paghidain. Siya walay amay o kun iloy o kun kaliwatan, kag walay pamuno sang mga adlaw o kun katapusan sang kabuhi, kundi kaangay sa anak sang Dios. Kaangay, kapareho ng anak ng Diyos. Sino ba anak ng Diyos? Si Kristo. Si Melchizedek, kapareho ng anak ng Diyos. Hindi siya si Kristo. Hindi po siya si Kristo. Kaangay siya
hindi Kristo. Sa maraming bagay, pareho sila. Hari si Kristo, hari rin siya. Diba? Ngayon, merong hindi sila pareho. Alam nyo kung saan sila hindi pareho? Si Kristo may ama, may iloy. Siya walang ama, walang iloy. Ngayon, ang sabi nung iba,